22 anyos na si Edmond nang magplano siyang isakatuparan na ang matagal na niyang balak gawin. Pinaghandaan niya ito ng mabuti. Inihanda niya rin ang sarili para dito. Nang mamatay ang kanyang ama noong siya ay bata pa, naitanim na niya ang balak na paghihiganti sa mga pumaslang dito, kasama ang mga kasamahan nitong mangingisda. Bago niya gawin yon, ay kailangan muna niyang puntahan at kausapin ang isang taong makakatulong sa kanya at makakapagsabi sa tunay na nangyari. Siya ay si Arman, ang tanging nakaligtas sa sakunang yon. Mula nang dumating ang lalaking yon sa kanilang baryo, ay madalas na itong tulala at hindi makausap na maayos. Kapag tinatanong ay paulit-ulit lang ang sinasabi nito. Aswang daw ang pumatay sa mga kasamahan niya. Pero dahil naapektuhan ng depresyon ng kanyang pag-iisip dahil sa nangyari, hindi siya pinaniniwalaan ng mga kababaryo. Hindi sila naniniwala na may aswang. Mas pinaniwalaan pa nila na namatay sa sakuna ang mga mahal nila sa buhay dahil nagpumilit silang pumalaot kahit masama ang panahon. Pinuntahan ni Edmond ang lalaki sa palagi nitong tinatambayan, ang dalampasigan. Tinabihan niya sa pag-upo sa buhangin at tumingin din sa payapang alon ng dagat. "Musta na po kayo, Mang Arman?" Kung mamasdan si Arman ay tila nasa edad na 60 dahil sa sobra niyang pagpapabaya sa sarili. Bagyang tiningnan ni Edmond ang katawan ng lalaki. Payat na ang katawan nito at may itim na rin ang palibot ng mata. Napabayaan na rin itong magsihaba ang balbas at buhok. Kumapal na rin ang bigote nito kaya nagmukha na siyang ermitanyo. Hindi na rin niya nagawang makapag-asawa pa dahil sa mga nangyari. Labis niyang dinibdib ang pagkawala ng mga kaibigan niya. Palagi niyang sinisisi ang sarili. "Bakit ganyan na po ang ayos niyo? Pinabayaan niyo na po ang sarili niyo." "Simula na magyari ang insidenteng yon sa islang yon, hindi na ako pinapatulog ng konsensya ko, Edmond. Gabi-gabi kong naaalala ang iyong ama at ang iba naming mga kasamahang pawang nangamatay sa kamay ng malulupit na mga aswang. Kasalanan ko ang lahat ng iyon. Dapat hindi ko sila iniwan. Dapat ay hindi ako nakinig sa pinuno naming si Dante. Sabi niya tumakas na ako. Bumalik ako sa baryo para humingi ng tulong. Kung hindi ko yung ginawa, sana natulungan ko pa sila. Sana nakatakas kaming lahat o kaya kasama na rin nila akong namatay. Hindi ako ganong makatulog. Dinadalaw nila ako sa panaginip ko. Pero walang naniniwala sa akin. Kahit sinabi kong aswang talaga ang pumatay sa kanila. Hindi naman ako pinaniniwalaan ng mga kababaryo natin. Ibinili ni Dante na sabihin ko sa lahat ng mangingisda dito sa baryo natin na huwag pupunta sa islang yon. Pugad yun ng mga aswang. Mauulit lang ang nangyari sa amin. Mapapahamak sila. Kaya po pala, grabe nang ipinahayat ninyo. At para na kayong ermitanyong pulubi sa itsura niyong yan. Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Wala akong gana. Ano pa lang sadya mo sa akin, iho? Kagaya ka rin ba ng iba? Hindi ka rin ba naniniwala sa sinasabi ko na aswang ang pumatay sa tatay mo? Galit ka rin ba sa akin? Mali po kayo. Ang totoo, matagal na akong naniniwala sa kwento nyo. Bata pa ako noon, kaya po wala akong lakas na lumaban. Kulang pa ako sa tapang. Pero ngayon, malaki na ako. Kaya ko na sigurong pumunta doon. Ano ka mo? Pumunta? Opo. Pupunta ako sa isla at papatayin ko ang mga aswang na pumatay sa tatay ko. Nasisiraan ka na ba? Wala kang ideya sa mga aswang na yon. Hindi mo nga alam kung anong itsura nila. Hindi mo alam kung gaano sila kalakas at anong kanilang kahinaan. Tapos balak mong pumunta roon?
Papatay mo sila? Nagpapatawa ka, bata. Pinaniwalaan po kita. Ngayon naman, ako ang paniwalaan nyo. Talagang pupunta ako doon at ipaghiganti ko ang pumatay sa tatay ko. Pwede niyo po ba akong samahan sa islang yon? O kahit ituro mo na lang kung saan yung banda at paano mapupuntahan. Kung natatakot ka pa rin bumalik doon, ako na ang bahala. Matagal ko ng pinlano ang pagpunta doon para maghiganti. Ngayon, buo na ang loob ko. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Kung may lakas lamang sana ako ng loob na kagaya mo, ay matagal na akong bumalik sa islang yon. Gusto ko na rin sanang mabigyan sila ng hustisya. Pero duwag ako at walang kakayahang lumaban. Hindi ko sila kayang harapin. Malakas sila at marami. Mga halimaw sila, Edmond. Mga halimaw sila! Talaga bang desidido ka nang puntahan ng islang yon? Opo. Ganun ba? Sige. Kung ganun, may gusto kong ibigay sa'yo. Baka sakaling makatulong sa'yo. Matanda na ako, Edmond. Hindi ko na kayang maglayag. Magiging sagaba lang ako sa plano mo. Pero ituturo ko sa iyo ang isla ng mga aswang. Eto, tanggapin mo ito. Magagamit mo ito sa pag-iiganti. Kunin mo ang kahong ito. May sulat dyan sa loob. Basahin mong mabuti. Nandyan ang mga dapat mong gawin. Hindi ko yan nagamit dahil sa kakulangan ko sa edukasyon. Hindi kasi ako marunong magbasa. Kaya itinago ko na lamang sa kahon na ito at hinintay ang pagkakataong may isang katulad mo na mapagbibigyan ko niyan. Pero ikaw pala yun. Ano po ito? Anong laman ng kahon na ito? Buksan mo. Makikita mo ang laman. Binuksan nga ni Edmond ang kahon at kinuha ang laman nito. Isa itong medalyon na tinalian ng sintas. Ano po ito? Pag-aari ng aming angka ng bagay na yan. Nagpasalin-salin na sa sinasabing tagapangalaga. Isa yung mutya ng pating na nakuha ng aming kanununuan sa isang lulutang-lutang na patay na pating sa karagatan. Ipinalilok ng ninuno ko ang pangil na pating na yon at ginawa itong isang medalyon. Ayon sa aking ama, ang sinauna naming mga lolo ay naging mga manunugis na mga kampon ng kadiliman noon. Siya ang kauna-unahang gumamit ng mutya. Kapag daw ginamit ang medalyong yan, ay magiging 10 doble ang iyong lakas. Magiging magaling ka rin sa paglagoy at makakahinga ka sa ilalim ng tubig. Astig. Paano naman po ito mapapagana at paano ko po malalaman kung gumagana na itong mutya? Nakasulat sa papel na nandyan sa kahon ang mga kinakailangan mong gawin para muling magising ang natutulog na kapangyarihan ng medalyong yan. At malalaman mo lamang na buhay na uli yan kapag naging kulay ginto na ang palawit niyan. Napatango na lamang si Edmond kay Arman. Nagpasalamat na siya sa matanda pagkatapos ay nagpaalam na rin. Hindi maipaliwanag ang kaligayahan na kanyang nadarama sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay malaking tulong ang mutya sa gagawin niyang paghiganti sa mga aswang na pumatay sa kanyang ama. Tahimik pa siyang nananalangin habang naglalakad na sana ay hindi siya mabigong gisingin ang natutulog na kapangyarihan ng mutyang hawak niya. Pagka-uwi ni Edmond sa kanilang bahay ay dumiretso na kagad siya sa kanyang kwarto. Agad niyang inilapag sa higaan ang kahong ibinigay sa kanya ni Mang Arman. Saka muling inilabas ang mutya. Hinanap din niya mula sa loob ng kahon ang sinasabi ng lalaki na isang sulat. Nakatupi sa 4 ang papel na manilaw-nilaw na ang kulay dahil sa kalumaan. Kagad niya itong binuklat.
tumambad sa kanya ang sulat kamay ng pinakaunang tagapangalaga ng mutya. Nakasulat sa papel kung paano muling mabubuhay ang mutya ng pangil ng pating kung ito'y matagal nang hindi nagagamit. Nako, ang dami naman palang seremonyas ng mutya na to bago gumana. Kailangan daw muna itong mabindisyonan ng isang pari saka paliguan ng agwa bendita. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay 3 beses sa isang araw daw ito pakainin ng dasal. Pagkatapos ay ilagay ko muna ito sa altar. Ayon din sa sulat, ay 3 araw na magkakasunod itong gagawin bago ang kabilugan ng buwan. Napangisi naman si Edmond dahil naisip niyang kapag nabuhay niya ang medalyon ay sakto ito sa kabilugan ng buwan. Agad na nilapitan ng binata ang kanilang kalendaryo na nakasabit sa dingding para alamin kung kailan ang kabilugan ng buwan. Napangiti naman siya dahil pagkatapos ng kabilugan ng buwan ay kanya ring kaarawan. Kaya naisip niyang kapag nagtagumpay siya na mapuksa ang mga aswang, sapat na itong regalo para sa sarili. Bakit ka nakatingin sa kalendaryo, Edmond? Wala po, Nay. Tinitingnan mo ba kung kailan ka pupunta ng islang yon? Utang na loob, Edmond. Kung totoo ang sinasabi ni Arman, huwag mo nang ituloy ang balak mong yan. Mapapahamak ka lang. Hindi naman mabubuhay ang tatay mo kapag natalo mo ang aswang na sinasabi ng lalaking yon. At saka, kung makakausap mo ang tatay mo ngayon, tsak na hindi ka rin niya papayagan na pumunta sa islang yon. Kaya, huwag mo na yang ituloy, anak. Nay, namatay si tatay na hindi nakuha ang hustisya. Ni hindi nga natin nakita ang bangkay niya. Hindi natin siya nabigyan ng magandang libing. Tapos ang mga halimaw na pumatay sa kanya ay nagsasaya lang at nag-aabang uli ng bagong mga biktima. Hindi mo sila kakayaning labanan na mag-isa. Sa tingin mo may tutulong sa'yo? Ang mga tao dito sa atin, kinalimutan na ang tungkol dyan. Pero ako po, Nay, hindi. Hindi pwedeng mabaliwala ang pagkamatay ni tatay. Ano ba ang sinabi sa'yo ni Arman? Di ba pinatakas siya ng mga kasamahan niya para ipaalam dito na mapanganib ang islang yon? Na huwag nang puntahan ng kahit na sino? Tapos anong gagawin mo? Susuwayin mo ang bili ng ama mo at ng mga nagsakripisyo ng buhay? Hindi ko po kaya, Nay. Hindi ko kayang ipagsawalang bahala ang lahat. Nawalan ako ng ama dahil sa mga halimaw na yun. Tapos, hahayaan ko lang sila? Nay, hindi pwede. Anak, naiintindihan kita. Pero sana, intindihin mo rin naman ako. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Kapag namatay ka sa islang yon, paano na ako? 2 beses mo akong papatayin. Kapag namatay ka doon, hindi ka naman magiging bayani ng lahat. Wala pa rin pakialam sa'yo, mga tao. Mag-isip ka nga, anak. Pasensya na po, Nay. Pero buo na po ang pasya ko. Matapos ang sagutan nilang mag-ina, ay iniwan na ni Edmond si Aling Iska para maputol na ang usapan nila tungkol sa pagpunta niya sa isla. Para hindi mag-alala ang kanyang ina, ipinakita niyang araw-araw at gabi-gabi siyang nagdarasal para sa kanyang kaligtasan. Pero mula rin nang magtalo silang mag-ina ay hindi na siya nito kinibo. Lumipas pa ang mga araw at dumating na ang una sa 3 araw bago sumapit ang pagbilog ng buwan. Gaya ng nakasaad sa sulat, ay nagpunta si Edmond sa simbahan para mapabindisyonahan ang medalyon sa pari. Itinaon niya talaga na may kaibigan siyang magpapabindisyon din ng mga santo para sa kanilang bahay. Alam niyang hindi bibindisyonan ng pari ang medalyon kaya nagdala rin siya ng santo at ikinwintas niya ang medalyon dito para kasabay na mabindisyonan. Isinigawa ang pagbibindisyon pagkatapos ng misa. Pagkatapos nun ay kumuha siya ng binditadong tubig. Nang makakuha si Edmond ng sapat na agwa bendita para sa 3 araw ay bumalik uli siya sa kanyang pwesto. Naupo siya at taimtim na nagdasal. Hinintay niyang makaalis sa mga taong nagsimba
Sa kanya isinagawa ang pagdarasal ng nakaluhod sa harap ng altar habang nakaunat ang kamay na hawak ang medalyon. Gaya ng nakasulat sa papel, ay 3 beses nga sa isang araw niya ito pinakain ng dasal ng walang palya. Nang matapos na siya sa tungkulin sa medalyon, ay ngumiti na siya ng napakatamis habang nakatingin sa kanyang mutya. Pagkauwi niya ng bahay ay gaya ng huling hakbang na kailangan niyang gawin, pumunta siya sa kanilang altar at ikinuwintas niya sa poon ang medalyon. Sinunod niyang mabuti ang proseso kung paano gisingin ang bertud ng medalyong yon, pero pagkatapos ng 3 araw ay dismayado ang binata dahil mga 7:00 na ng gabi nang puntahan niya ito sa altar at nakita niyang wala pa rin itong ipinagbago. Peke naman yata ito eh. Nagawa ko ng lahat pero hindi pa rin nagkulay ginto yung palawit ng mutya. Di bali na nga, masyado na yata akong umasa sa kapangyarihan na hindi naman totoo. Napaniwala ako ni Mang Arman Mukhang tama nga yung sinabi ng mga tao sa kanya. Nasisiraan na siya ng bait dahil sa tindi ng depresyon niya. Kaya naman nangihinayang siyang pumasok sa kanyang kwarto. Naisip niyang sayang ang mga panahon na ginugol niya. Ayos lang yan. Kung di ko man magagamit yung kakayahan ng medalyon gagamitin ko na lang yung natutunan ko sa pag-iensayo sa pakikipaglaban. Kaya tuloy pa rin ang plano ko. At bukas, pupunta na ako sa isla ng mga aswang. Buo na talaga ang desisyon ni Edmond ng mga oras na yon. Wala na siyang balak na umatras pa kahit hindi niya madadala ang ibinigay sa kanyang mutya ng pangil. Subalit, nabulabog ang kanyang taimtim na pag-iisip nang biglang magsigawan ng mga tao sa labas. Nakakagulo mga ito at natatakot pa ang ilan sa kanila. Maya-maya ay narinig niya ang isang lalaking kausap ng kanyang ina. Sinabi ng lalaki na may sumalakay na manananggal sa kanilang lugar. Hindi niya gaanong narinig ang iba pang usapan ng dalawa. Nagmamadaling lumabas ng silid si Edmond para makibalita pero nakaalis na ang lalaking kausap ng kanyang ina. Ano raw po na yung sabi niya? May manananggal daw na sumalakay doon banda kina Gaspar. Muntik daw matangay ang anak nilang si Abby. Manananggal? Alam ko ang iniisip mong yan, Edmond. Huwag ka nang makialam. Delikado. Hayaan mo na silang makipaglaban sa halimaw na yon. Makikibalita lang po ako doon, Nay. Saglit lang po ako. Hindi na pinakinggan ni Edmond ang mga sinasabi ng ina. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar na sinabi ng mga ito para makita ang manananggal. Hindi pa siya nakakakita ng ganong uri ng halimaw, kaya gusto niyang makita ng harapan. Pagdating niya roon ay pinag-usapan ng mga tao ang nangyari. Nakatakas ang manananggal pero hindi naman nakuha ang batang si Abby. Pinagkukumpulan ng mga tao ang patay na asong nakahandusay sa lupa. Sinabi nilang biktima yon ng manananggal. Halos bumaliktad ang sikmura ni Edmond nang makita ang itsura ng aso. Wakwak ang leeg at tiyan nito na parabang kinuha lang ang laman loob. Nalaman pa niya mula sa usapan ng mga kababaryo na buntis ang asong yon kaya sa malamang ay ang anak nito ang pakay ng manananggal. Sanggol sa tiyan ang binibiktima ng manananggal? Mang Gaspar, ano pong itsura ng manananggal? Nakita niyo po ba? Ay, oo. Kitang-kita ko, Edmond. Sinundo ko kasi si Abby. Gabi na at nakikipaglaro pa sa kapitbahay. Habang naglalakad kami pa uwi, nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Hinintay ko lang lumabas dahil baka kako pwedeng gawing ulam. Aba, tiba-tiba kapag nahuli ko yung malaking ibon. Pero nung makita ko na, abay, parang paniki ang itsura niya. Tapos, putol ang katawan. Wala siyang ibabang katawan. Tapos, nakalaylay yung bitukan niya. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Ang laki ng pakpak niya para talagang paniki na putol ang katawan. Pero may kamay siyang kagaya ng sa tao. Ganun pala ang itsura ng manananggal? Ibig sabihin, totoo mga aswang. Pero saan naman nanggaling yun? Wala namang aswang dito sa atin Hindi kaya tama yung sinabi ni Mang Arman? Hindi kaya pinupuntahan na tayo ng mga aswang sa isla at gusto tayong gawing pagkain lahat?
Kung magkaganon nga, nakakatakot yan. Hindi tayo papayag na maging biktima ng mga halimaw na yun dito mismo sa baryo natin. Dapat tayong lumaban sa kanila. Hindi na natin hahayaang mangyari sa atin yung nangyari noon. Di ba mga kasama? Nagsipagsagot ang ilang mga kalalakihan kay Gaspar nang tanungin niya ang mga ito. Karamihan sa kanila ay sumang-ayon pero ang iba ay mga natatakot. Naikuyom naman ni Edmond ang kanyang kamao habang nag-uusap-usap ang mga tao. Lalong tumibay ang kanyang desisyon na lusubin ang islang pinamamahayan ng mga aswang. Talagang tama ang desisyon ko. Pupunta ako sa islang yon. Bilang na ang gabi ng mga salot na yan. Ibabong ko silang lahat sa impyerno. Ipagiganti ko ang pagkamatay ng tatay ko. Balak mong pumunta sa isla ng mga aswang? Opo. Kailan mo balak umalis? Bukas na po. Matapang ka. Teka, sino ang makakasama mo? Wala po. Ako lang. Takot ang mga tao dito sa atin na punta ng islang yun eh. Hindi man naniniwala ang mga taga dito na aswang ang pumatay sa mga kababaryo natin noon na kasama ng tatay ko. Pero dahil sa mga sinabi ni Mang Arman, walang may lakas ng loob na gumawi roon. Iniiwasan na nilang islang yun. Kaya bukas, mag-isa na lang akong pupunta doon. Gagamitin ko yung bangka na naiwan ni tatay. Nakakondisyon na yun. Matagal ko na itong pinagandaan. Kinabukasan, naganda na si Edmond para sa pag-alis papunta sa kinatatakutang isla na pinamumugaran ng mga aswang. 3:00 pa lang ng madaling araw nang siya ay gumayak dahil tulog pa ang kanyang ina. Iningatan niyang huwag itong magising dahil alam niyang pipigilan lang siya nito. Habang abala siya sa paghahanda ng mga dadalhing gamit, ay napasulyap siya sa medalyong nakasabit pa rin sa liig ng santo na nasa kanilang altar. Nanlaki ang mata niya nang hindi inaasahan ng nakita. Kulay ginto na ang palawit na mutya. At saka pansin ito dahil kumikinang at makintab na ito. Animoy bagong linis lang ito kaya lalong gumanda ang itsura ng medalyon. Kagad niya itong nilapitan para mas makita ng malapitan. Wow! Ito na ba yung totoong itsura ng medalyon? Ang galing! Akala ko kagabi nabigo na ako. Nabuhay na nga ang mutya. Totoo nga sinabi ni Mang Arman. May kapangyarihan ng mutya. Totoong buhay ang mutya na to. Ayos! Mangang-manga si Edmond sa nakita habang dahang-dahang tinatanggal sa leeg ng santo ang medalyon. Sa kanya ito inilipat sa kanyang leeg. Pagkatapos nito'y iba yung lakas ang naramdaman niyang nananalaytay sa kanyang katawan. May kung anong enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ramdam ni Edmond ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Biglang tumalas ang pakiramdam, pandinig at kanyang pangamoy. Natuwa siya pero nakaramdam din siya ng kaba dahil sa kakaibang mga pakiramdam na yon. Napangiti siya at lalong nagkaroon ng tapag na labanan ng mga aswang. Pakiramdam niya ay mas malakas na siya kaysa sa dati. Alam niyang hindi na siya ordinaryong binata lang. Lalo siyang nagkaroon ng pag-asang matatalo niya ang mga aswang na nasa isla. May pagiganti ko na rin sila. Mabibigyan na kita ng hustisya at ay para na rin sa mga kasamahan mong mangingisda noon. Asahan mong makakapatay ako ng aswang. At talagang itutuloy mo yan. Huwag ka na sanang tumuloy, anak ko. Natatakot ako sa magiging kapalaran mo sa islang yon. At baka magkaya ka lamang sa iyong ama na hindi na nakabalik pa. Inay, matagal na panahon ko po itong pinagandaan. Pasensya na po kung matigas ang ulo ko. Hindi habang buhay napapaalipin na lamang tayo sa takot sa islang yun. Tingnan nyo nga, natuntunan nila ang lugar natin. Hahayaan ba natin na maubos tayo isa-isa? Lahat ng tao dito takot. Ang iba'y hindi naman naniniwala. Kailang kikilos, Nay? Kapag may napatay na o nakakadami na ng biktima? Hindi na dapat mangyari uli ang nangyari kina tatay noon. Kung walang gagawa, ako na lang. Pero hindi ka naman bayani para gawin yan. Nay, hindi po ako nagpapakabayani. Para ito kay tatay. Sige, pagdating mo doon, ilang aswang ang kailangan mong mapatay para tumigil ka na?
Kung magagawa kong lahat po sila, mas masaya yun. Ay nako, ang tigas ng ulo mo. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Pag umalis ka ngayon, asahan mong ituturing na kitang patay. Ayokong umasa na makakabalik ang buhay. Sige na, umalis ka na. Nay, sorry po. Pagkatapos ng usapan nila ay lumabas na ng bahay si Edmond. Dumiretso siya sa dalampasigan kung saan ay naroon ang bangka ng kanyang ama na matagal nang nakahanda sa kanyang pag-alis. Bago pa siya makasampa sa bangka ay may narinig siyang lalaking nagsalita. Edmond, nasama kami sa iyo. Nagising kami sa mga sinabi mo. Kagabi, nag-usap-usap kami. Tama ka, matagal nang naduwag ang mga tao dito sa atin. Pero nang makita namin yung tapang at dedikasyon mo, napagpasyaan namin na sumama sa iyo. Kailangan din naming ipagiganti ang tatay namin na namatay na kasama ng tatay mo nung panahong yon. Sigurado ba kayo? Sa pagpunta natin doon, baka hindi na tayo makabalik pa. Oo, Edmond. Dala na namin ang aming mga sandatang sibat at mga buntot pagi na tsak na pupuksa sa mga aswang na yon. May dala rin kami mga bawang at katas ng kalamansi at saka holy water. Ang sabi ni Mang Arman, takot ang mga aswang dito. Natuwa si Edmond sa mga nangyayari. Ngayon ay may kasama na siyang maghihiganti para sa mga mahal nila sa buhay. Pero sa kabilang banda ay may takot siyang nararamdaman para sa buhay ng kanyang mga magiging kasama dahil puro pangingisda lamang ang kanilang mga alam at wala silang kakayahang lumaban. Magkaganon man, hindi niya pwedeng pigilan ng mga ito dahil ramdam niya ang kanilang puot at galit lalo't matagal ding nagtimpi ang mga ito sa pagkamatay ng mga tatay nila. Hindi tayo makakarating agad sa isla kung ang gagamitin natin ay ang bangkang Disaguan, Edmond. Ha? Pero kasi... Gamitin natin ang bangka naming dimotor. Sige, mas mabuti pa nga. Pinuntahan nila ang bangkang yon. Bago nila ito itinulak papunta sa dagat, ay humabol pa si Gaspar. Sandali lang, hintayin niyo ako. Abay sasama ako sa inyo. Muntik nang matangay ng manananggal na yun ang anak ko kagabi. Kaya hindi ako dapat magsawalang bahala. Ako ang tatatad sa manananggal na yon. Aba, marami ka ring dalang panlaban ah. Mukha ka ng albularyo sa dami mong ikinuwintas na bawang. Hindi ka naman nanginginig sa takot niyan? Ha! Huwag nyo nang pansinin ang tuhod ko. Basta, sasama ako. O sige, itulak na natin ang bangka. Nang nasa malalim ng parte na ng dagat ang bangka, ay pinaandar na ni Teryo ang makina nito, saka sila nag-umpisang bumiyahe. Hindi nagsasalita ang mga kasama ni Edmond. Tahimik silang nakamasid lang sa dagat. Ramdam niya ang tensyong bumabalot sa puso ng bawat isa, lalo pat hindi basta pangkaraniwan ang nilalang na kanilang sasagupain. Pero bumilib din siya sa tapang ng mga ito. Nalaman pa niyang tumakas lang ang mga ito sa kanilang pamilya. Ilang oras din ang kanilang ginugol bago narating ang islang itinuro ni Mang Arman. Nang makalapit na sila sa isla, ay bilang uminit ang medalyong nakakwintas kay Edmond. Teryo, patay mo na ang makina ng bangka. Ha? Bakit? Baka maalerto pa ang mga aswang at mapagandaan ang pagdating natin. Mas maganda kung tayo ang magsusurpresa sa kanila. Magsagwa na lang tayo palapit doon. Nandito na tayo sa teritoryo nila. Maging alerto kayo. Hindi alam ng mga kalaban natin na nandito na tayo. Hindi natin alam ang mga makakalaban natin. Ngayon pa lang natin sila makakaharap. Naitanong ko rin kay Arman ang tungkol sa mga halimaw na yan. Sabi niya, malalakas ang pandinig at pakiramdam ng mga aswang, kaya dapat na mag-ingat tayo sa ating mga gagawing hakbang. Doble ingat ang dapat nating gawin. Tama ka. Hindi na pangkaraniwan ng mga nilalang na ating makakasagupa, kaya dapat lamang na magdoble ingat tayo. Dahil pwedeng sa isang pagkakamali lamang natin pwede nating ikapahamak lahat at matulad tayo sa mga magulang natin. Binilisan nila ang pagsagwan hanggang sa makalapit na sila sa isla. Tila nakikisama ang dagat. Payapa ang alon nito kaya wala silang problema sa pag-angkla ng bangka. Pagdating nila sa pampang
ay isa-isa na silang nagsibabaan, dala ang kanya-kanya nilang mga gamit na panlaban sa mga aswang. Pagkaahon nila sa tubig, naglakad naman sila papasok sa isla. Tahimik lang silang naglalakad. Ilang oras na rin ang nakalipas at napansin nilang paliblib na ng paliblib ang nararating nila. Pero wala pa rin silang nakikita mga kalaban. Tama kaya itong napuntahan nating isla? Sigurado akong tamang pinuntahan natin. Paano mo nasabi? Hindi ka pa naman nakakarating dito. Hindi masagot ni Edmond ang tanong ng mga kasama. Hindi niya masabing ginagabayan siya ng mutyang suot niya. Magaling ako sa direksyon at saka malakas ang kutob ko. Naglakad pa sila hanggang sa makarinig na sila ng tunog ng mga tambol na tila may kasiyahang nagaganap. Mukhang nandito na tayo, mga kasama. Mag-iingat tayong lahat. Maging alerto kayo sa bawat oras ha. Huwag kayong magdadalawang isip na pumatay ng aswang. Walang lugar ang awa ngayon. Ha? Isipin na lang natin na nangangaso tayo. Ibang-iba ito sa pangingisda na nakasanayan natin. Pero masarap ding manghuli ng mga hayop sa gubat. Hindi nga lang natin pwedeng kainin. Tinuntun nila ang pinanggalingan ng tunog ng mga tambol. Matapos ang ilang minuto ay narating na nila ang kuta ng mga aswang. Nagtago muna sila sa malalaking puno at nagmatsyag sa maliit na pamayanan ng mga aswang. Nagpaplano sila ng gagawing hakbang. Pinagmamasdan nila ang mga ito. Mukha lang pala silang mga ordinaryong tao no kapag araw. Marahil sa gabi sila nagpapalit ng anyo kaya sa gabi sila sumasalakay. Baka mas malakas ang kapangyarihan nila paggabi. Dapat na tayong sumalakay ngayon. Kung mahina sila ngayon, makakabawas tayo sa lahi nila. Maging maingat lang tayo sa kilos natin ha. Anong gagawin natin? Paano tayo sasalakay? Palihim tayong dudukot ng paisa-isa sa kanila. Tapos papatay natin. Ngayon pa lang ako papatay ng tao. Medyo mahirap kasi wala silang laban. Bakit? Naduduwag ka na. Isipin mo, tao sila ngayon. Pero nagpapanggap lang silang tao. Mga halimaw sila. Mga halimaw na kumakain ng tao. Isipin mo na lang ang itsura ng manananggal na sumalakay sa atin. Ang pangit, di ba? Kapag hindi natin sila inunahan, tayo ang mauubos dito. Tama. Kaya kumilos na tayo. Tahimik silang naglakad palapit sa kabahayan. Patago-tago sila sa mga puno at damo para hindi sila mapansin. Kapag may malapit na aswang ay kaagad nilang hinahablot at tinatakpan ng bibig para hindi makagawa ng ingay. Sa unang pagkakataon ay hindi niya magawang patayin ang nahuling aswang dahil mas nauuna ang kanyang awa. Pero oras namang malaman ng aswang na may taong nakapasok sa kanilang lugar ay mabilis itong magpapalit ng anyo. Dahil doon ay hindi na sila nagdalawang isip na pilipitin ang liig nito bago pa makatakas sa kanilang pagkahawak. Kapag wala ng buhay ang aswang ay itinatago nila sa damuhan ang bangkay nito. Pagkatapos ay nanguhuli pa sila ng iba. Dahil hindi naman sama-sama ang mga aswang, naghati-hati sila sa 3 grupo. Mayroong tagahablot ng aswang at ang iba naman ay tagapatay. Tirik na ang araw. Nagtago muna sila sa malaking puno na may mga nakausling malalaking ugat. Nagpahinga sila at uminom ng tubig. May mga baon silang pagkain pero walang may gustong kumain. Magpahinga muna tayo. Kahit paano ay nakakadami na rin tayo ng napapatay. Ewan ko pero parang ang saya nito ha. Dinudukot natin sila at pinagpapalit muna ng anyo bilang aswang saka natin pinapatay. Mas madali kasi silang patayin pag nasaan yung aswang na sila kesa nasaan yung tao. Nakakaawa pa kasi pag tao Oh, ano? Ayaw niyo bang kumain? Sino ba makakakain sa ganitong sitwasyon? Hindi naman talaga tayo mamamatay tao Hindi nga, mamamatay aswang tayo. Huwag mong sabihing nakokonsensya ka na kaagad. Habang nag-uusap sila ng tahimik, bigla na lang silang nakarinig ng sigaw ng isang aswang. Napatingin sila sa pinanggagalingan ng sigaw na yon. Nakita nilang natuklasan na ng isang aswang ang isa sa pinatay nila. Nahawi nito ang damo kung saan nila itinago ang bangkay ng isang aswang. Mabilis na nagpalit ng anyong lalaking aswang at umalulong ng napakalakas. Maya-maya ay naglapitan ng mga kasamahan nito.
Hinawi nila ang mga damo at tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mga kasamahan nila. Ko, yari na. Natuklasan na nila yung mga tinago nating bangkay na kasama nila. Yari, galit na sila. Mas maganda nga yan eh. Talagang hinihintay kong magalit sila. Ano? Kaya pala doon mo pinalagay yung mga napapatay natin sa madali nilang makita ha? Ipapahamak mo ba yung sarili natin? Hindi. Pinapadali ko lang ang trabaho natin. Ang hirap kasi ng tayo ang dumudukot sa kanila eh. Doble ang pagod natin. Kailangan magalit sila. Kapag kasi nangyari yon, sila na ang kusang lalapit sa atin. Hindi na tayo lalayo. Isa-isa natin silang dudukutin kapag natapat dito sa pinagtataguan natin. Parang inilalapit lang nila ang sarili nila sa kanilang kamatayan. Okay, gawin na natin ang plan B. Ano? Plan B? Wala naman tayong napag-usapang plan B ah. Ngayon pa lang natin pag-uusapan. Cheryo, doon kayo ng grupo mo sa kabilang punong yon. Kayo namang Mang Gaspar, doon kayo sa puno sa kaliwa. Magaganda ang punong yon dahil makakapal ang damo sa paligid. Gawin yung taguan yon kapag may dumaan na aswang. Hablutin nyo at patayin. Teka, saan naman ang grupo nyo? Dito sila magtatago. Ako, ipapain ko ang sarili ko. Magpapahabol ako sa kanila para madala ko sa inyo ang mga aswang. Kailangan ang isipin nila ay ako lang mag-isa ang pumunta sa lugar na ito. Galingan natin. Dapat mabawasan pa natin sila. Kasi mamayang gabi, mas malakas na sila. Lahat sila magiging aswang mamaya. Kaya kailangan natin yung paghandaan. Handa na ba kayo? Lalabas na ako para lituin sila ha. Tapos pumunta na kayo sa kani-kanyang mga puno. Pagkasabi nun ay kaagad nang umalis si Edmond. Kinuha niya ang atensyon ng mga aswang. Dahil sa galit ng mga ito, hinabol siya. Binilisan ni Edmond ang pagtakbo. Paiba-iba siya ng direksyon dahil ikinakalat niya ang mga aswang. Kada may madadaanan siyang bato ay pinupulot niya at ginagawang bala ng dala niyang tirador. Kapag may pagkakataon ay tinitirador niya ang aswang na nasa malapit. Tinitiyak niyang sa noo kagad ang tama ng bato. Bata pa lang ay bihasa na siyang sa paggamit ng tirador. Gulat na gulat siya dahil tumatago sa ulo ng aswang ang bato. Bigla na lang itong bumubulagta sa lupa. Nangingisay pa bago tuluyang mawala ng buhay. Bangis! Mukhang may kakayahan din ng mutya na palakasin ang bala ng tirador ko ha. Ayos! Nakakapatay kaagad ako ng aswang sa pamamagitan ng tirador lang. Maganda to. Mukhang makakarami ako ng aswang ngayon ha. Sige, habulin niyo lang ako. Paikot-ikot at patago-tago lang si Edmond sa 3 punong pinagtataguan ng mga kasama niya. Kapag naabutan siya ng aswang ay sinisipa o sinusuntok niya lang ito para mapunta sa damuhan kung saan ay nagtatago roon ang mga kasama para makapanghablot ng aswang. Paulit-ulit niyang ginagawa mga yon hanggang sa mapansin niyang huminto sa paghabol ang mga aswang. Oh, anong nangyari? Napagod na sila kaagad? Biglang umalulong ang isang lalaki. Maya-maya ay may nakita siya sa sanga ng mga puno. Mga nasa anyong aswang na ang mga ito dahil bambalahibo na ang katawan nila. Mahahaba at matutulis sa mga kuko at mapupula ang mga mata. Galit na galit sila. Tila naghihintay lang sila ng hudyat para tumalon at sumalakay sa kanya. Ah, ganyan pala ang gusto nyo ah. Gusto nyong tiradurin ko kayo parang ibon? May pagdapo pa kayo sa sanga ah. Sige, pagbibigyan ko kayo. Dumukot ng bato si Edmond sa bulsa ng jacket niya at ibinala sa tirador. Isa-isa niyang tinarget ang mga nasa sanga. Nabubutas ang katawan ng aswang kada natatamaan ng bato. Tinitiyak ni Edmond na ang tatamaan niya ay ang ulo at puso. Patay na ang aswang kapag bumabagsak ito sa lupa. Lalong nagalit ang isang lalaking aswang na walang ginawa kung hindi ang umalulong lang at magbigay ng hudyat sa mga kasama. Panay ka alulong ah. Ikaw naman ang tatargetin ko, siraulo ka. Hindi tinamaan ni Edmond ang lalaki. Mabilis itong kumilos na parang lobo. Tumatakbo ito palipat-lipat sa iba't ibang lugar. Pero mabilis din ang mata ni Edmond. Dahil sa kapangyarihan ng mutya, kaya nasusundan niya ang galaw ng lalaki. Hinatak niya uli ang tirador at tinarget ang paa ng lalaking aswang. Nang makuha na ang tamang tiyempo, ay pinakawalan na niya ang bato.
Sa pulsa kanang paa ang aswang, dahilan para mapahinto ito sa pagtakbo. Parang tinamaan ng bala ng baril ang paa ng lalaki. Sabog ito at duguan na. Lalong nagalit ang mga aswang. Sa isang iglap ay sabay-sabay na silang sumalakay palapit kay Edmond. Naku, lagot! Nagsabay-sabay na sila. Okay, oras na para tumakbo. Muli siyang nagpahabol sa mga ito para mahulog sa bitag nila. Pero nagtataka siya dahil hindi dumadaan ang mga aswang sa lugar na pinagtataguan ng mga kasama niya. Kapag lumalapit sila sa mga puno ay sa sanga tumatalo ng mga aswang, kaya hindi sila nahahablot ng mga kasama niya. Mukhang alam na nilang may nakatago doon ah. Matalino rin sila ah. Nag-iisip rin pala yung mga aswang na ito. Napalingon siya nang biglang sumigaw ang isa sa mga kasama nila. Nahablot ito ng isang aswang. Tinangay nila ito papunta sa kanilang kubo. Yari, nakakuha sila ng isa. Ginamit ng mga aswang na bihig ang kasama nilang nahuli ng mga ito. Maya-maya ay narinig na ni Edmond na nagsalita ang lalaking tinerador niya sa paa. Ang lakas ng loob niyong pumunta dito at sumalakay. Sabihin niyo kung ano ang inyong pakay. Ilan na ang napapatay niyo sa amin? Mukhang kanina pa kayo nang bibiktima. Gumaganti lang kami. Kayo ang nagsimula nito. Pinatay niyo ang mga magulang namin. Baka nakakalimutan niyo na sa dami ng binibiktima niyo taon-taon. Akala niyo siguro ang mga tao ay nagsasawalang bahala lang? Pwes, nagkakamali kayo. Marunong din kaming lumaban. Pansin ko nga, lumalaban na kayo. Pero isang pagkakamali ang pumunta kayo dito. Ipinain niyo lang sa amin ang sarili ninyo. Sawa na yata kayo sa inyong buhay ah. Ang pagkain na ang lumalapit sa amin. Kaya paano kaming tatanggi? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na lisanin ang lugar na ito. Kagaya ng sinabi ninyo, kung napatay namin noon ang mga magulang nyo, may napatay na rin naman kayo sa amin ngayon. Patas na tayo. Sige na, umalis na kayo dito sa isla namin. Pakawalan niyo yung kasama ko. Hindi! Kapalit siya ng mga kalahi namin na pinatay ninyo. Umalis na kayo ngayon habang pinagbibigyan ko pa kayo. Habang hindi pa sumasapit ang gabi. Dahil kapag lumitaw na ang buwan sa langit, hindi na kami nakakapag-isip ng maayos. Ang lahat ay pagkain na lang ang tingin namin. Hindi na kami nakikipagnegosasyon. Kaya habang may oras pa kayo, lisanin na ninyo ang isla. Mga kasama, pabayaan nyo silang makaalis. Sapat na ang isang nakuha natin bilang kabayaran nila sa kasama nating pinatay nila. Pero mamayang gabi, kapag nandito pa rin sila sa isla, isa lang ang utos ko na dapat nyong sundin. Mag-unahang kayong gawin silang pagkain. Huwag nyo silang hayaang makatakas ng islang ito. Lahat ng pumapasok dito ay panlaman ng tiyan namin. Kaya ubusin nyo sila. Sabay-sabay na umalulong ang mga aswang. Pagkatapos noon ay nag-atrasan sila, dala ang kasama ni na Edmond na kanilang nabihag. Pagkaalis ng mga aswang, isa-isa namang naglabasa ng mga kasama ni Edmond mula sa kanilang pinagtataguan. Ano nang gagawin natin ngayon? Ano? May plan si ka na ba, Edmond? Hindi natin pwedeng iwan si Bunong. Kailangan natin siyang mabawi. Hindi natin siya pwedeng iwan sa kanila. Aalis tayo dito na kompleto. Oo, mag-iisip tayo kung paano natin siya mababawi. Kailangan natin siya makuha bago gumabi. Nag-umpukan sila sa kanilang taguan at tahimik na nag-usap-usap. Ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin sila nagkakasundo sa kanilang desisyon. Ilan sa kanila ay naduduwag na at gusto nang umuwi. Nag-aaway-away na ang iba sa kanila dahil iba-iba na ang gusto nilang gawin. Tumahimik kayo. Para walang away, ang naduduwag na umuwi na ngayon. Iisa lang ang bangka natin. Wala akong balak umuwi nang di ka kasama, Edmond. Kaya ang gusto ko umuwi, pwede na kayong lumangoy pa uwi. Walang iya. Ngayon pa tayo magwawatak-watak. Akala ko ba buong loob natin lahat na pumunta dito? Akala ko ba'y kaya natin magbuwis ng buhay sa gagawin natin dito? Ako lang yon. Hindi ko naman kayo isinama sa desisyon kong ito eh. Ako na magliligtas sa kasama natin. Pwede na kayong umuwi lahat. Kailangan makaalis kayo dito bago sumapit ang gabi. Yun lang ang tanging paraan para makauwi kayo ng ligtas. Hindi kita iiwan. Ako rin.
Sama-sama tayong umalis sa atin, sama-sama tayong babalik. Ngayon, kung may isang hindi makakauwi, lahat tayo hindi na rin uuwi. Natahimik silang lahat. Matapos ang kanilang pagdidiskusyon, nagkaisa uli sila. Lalaban sila ng sama-sama hanggang sa huli. Nagplano uli sila para mabawi ang kasama nilang kinuha ng aswang. Nilibot nila ng palihim at maingat ang buong kabahayan para hanapin ang kanilang kasama. Nakaalerto sa pagbabantay ang ilan sa kalalakihang aswang. Tila inaabangan talaga ng mga ito ang kanilang kilos. Alam na nilang hindi tayo basta-basta aalis sa lugar kaya mahigpit na ang kanilang pagbabantay. Mga kasama, lilibutin natin ang buong lugar. Iisa-isay natin ang mga kubo nila para malaman natin kung saan nila tinago si Bunong. Kapag sa kubo na nakita natin ay wala roon ang kasama natin, sunugin na ninyo. Susunugin natin ang mga kubo nila para wala na sila mapagtaguan. Umpisa na natin ngayon. Kapag may grupo ng aswang na papalapit sa atin, gamitan na ninyo ng tear gas. Ginawa nila ang kanilang plano at naging dahilan yon para maging lalong alerto ang mga aswang. Gulat na gulat ang mga aswang na makita nilang sabay-sabay na nasusunog ang ilan sa kanilang mga kubo. Ang ilan sa mga kubong nasusunog ay may mga batang aswang pa na naipit na sa apoy. Dahilan yon para lalong magalit ang mga aswang. Napuno ng kilabot ang buong lugar nang magsialulungan sa galit ang mga aswang dahil sa pagkamatay ng mga bata sa kanilang lahi. Hindi na hinintay ng mga aswang ang pagsapit ng gabi. Sabay-sabay silang nagpalit ng anyo. Naglabasa ng mga aswang na may mga iba't ibang anyo. Mayroong manananggal at mayroon ding nagsasaanyong hayop. Ibigay niyo sa amin ang kasamahan namin. Pagkatapos noon ay aalis na kami dito at hindi na kami mananakit. May gana ka pang makipagkasundo sa kabila ng ginawa ninyo. Wala nang kasundo ang magaganap. Ilabas ang kasama nila at patayin sa kanilang harapan. Binalot sa takot sina Edmond at ang mga kasama nila nang marinig ang sinabing yun ng pinuno ng mga aswang. Langya, ano na ang gagawin natin ngayon? Mukhang seryoso na sila. Hindi ako papayag na mapatay nila si Bunong. E anong balak mo? Kapag nilabas nila si Bunong, titiradurin ko ang mga aswang na may hawak sa kanila. Tapos ang iba sa inyo ay tumakbo para kunin siya. Ang iba naman, paliguan nyo ng mga dala nating katas ng bawang, kalamansi at holy water. Lalaban tayo hanggang sa uli. Lumaban hanggang sa uli! Nangyari nga ang sinabi ni Edmond. Nagkagulo na ang lahat. Sinamantala yon ni Edmond para malapitan ang pinuno ng mga aswang. Habang nakikipaglaban sila, alerto siya dahil mas mabilis ang kilos niya kaysa sa mga kasama. Mas nauunahan niya ang kilos sa mga kalaban dahil mas malakas ang kanyang paningin at pandinig. Nasasabayan niya ang kilos sa mga aswang na inuutusan ng pinuno nila dahil naririnig niya ang utos. Bago pa nila maisagawa ay nauunahan na niya ang mga ito. Nauna siyang nakalapit kay Bunong. Dahil natirador na niya ang mga bantay nito, napakawalan na niya ang kasama. Makakalabang ka na, tulungan mo na sila. Tumango sa kanya si Bunong at tinanong pa siya kung ano ang balak niyang gawin. Ang lalaking nyo na mukhang lobo, ang sinusunod nila. Siya ang pupuntiryahin ko. Kapag napatay ko siya, mawawala na sila ng lakas ng loob. Kapag wala ng pinuno nila, pilay na sila. Magsisitakasan na yan dito sa isla. Pagkasabi nun, ay kaagad siyang lumaban sa mga aswang hanggang sa marating na niya ang kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang. Ikaw, tayong dalawa, mano-mano. Malakas ang loob mong bata ka. Ikaw pa lang ang humamon sa akin ng ganyan. Teka, sandali. Mukhang mali yata ako. Nakikilala ko mukhang yan ah. May isang napadpad sa islang ito noon. Isang bangkang dimotor ang naligaw dito. Siyempre, pagkain sila kaya hindi na namin pinakawalan. Pero may isang matapang na lalaking hinamon din ako ng harapan. Kamukhang kamukha mo siya eh. Ganyan-ganyan din ang ginawa niya. Natatandaan ko malaking peklat niya sa tiyan. Ang sabi niya, nakuha daw niya ang sugat na yon dahil sa pagliligtas sa isang kaibigan habang nasa laot sila at masama ang panahon. Matapang siyang kagaya mo. Ang tatay ko, anong ginawa mo sa kanya?
Tinanggalan ko siya ng tapang. Bilog din ang buwan noon nang dinukot ko ang kanyang mga mata. Kinain namin siya ng buhay sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan. Mukhang mauulit ngayon ang nangyaring yun Tumingin ka sa langit. Lumilitaw na ang bilog na buwan. Di ba? Hindi ako papayag. Nandito ako para ipagiganti ang pagkamatay ng tatay ko. Ikaw pa lang pumatay sa kanya? Pwes, mababaliktad na ang nangyari noon. Ang buwan at ang mukha ko ang huli mong makikita bago ko dukutin ang mga mata mo. Malakas ang loob mo. Isa ka lang namang ordinaryong tao. Yun ang pagkakaalam mo. Hindi ka pa nga tapos maglaro ng tirador, bata. Tapos nagbabala ka ng labanan ng kagaya ko. Isa ka lang tinga sa akin. Maya-maya ay may pumagitna sa kanilang dalawa na isang manananggal. Sinabi nito na siya na ang haharap kay Edmond. Pero dumating naman si Gaspar. Nang mapagmasdang mabuti ni Gaspar ang babae ay saka lamang niya ito namukaan. Sandali, siya yung manananggal na sumalakay kagabi Ikaw yung manananggal na gustong tumangay sa anak ko. Walang iya ka. Ikaw talaga ang sadya ko rito. Babaliin ko ang pakpak mo nang hindi ka na makalipad pa. Ako na ang bahala dito, Edmond. Ikaw naman dun sa lalaking di ko alam kung anong klaseng aso yan. Sige po, pareho silang may atraso sa atin. Turuan natin sila ng leksyon. Anong sinasabi nila, Delia? Pinuno, tama sila. Gumala lang ako kagabi. May natuklasan akong isang maliit na baryo na malapit lamang dito sa ating pinamumugarang isla. Muntik na ako makapambiktima doon pero wisit na aso yon. Mas gusto niyang siya ang kainin ko. Hindi ko tuloy natikman yung batang babae. Masarap pa naman kainin yon dahil mataba. Walang kasing sarap talaga ang laman loob at karne ng mga tao kumpara sa mga hayop dito sa gubat. Kaya lang, hindi ako nakakuha kahit isa. Nagkagulo na kasi sila. Doon lang yata sila nakakita ng manananggal. Sasabihin ko sana sa iyo kaya lang naunahan na nila ako. Kagigising ko lang kasi. Pasensya na, Pinuno. Pero ako na ang nagsasabi sa iyo, maliit lang ang baryo nila at nabubukod din. Kaya madali lang silang biktimahin. Wala silang matatakbuhan kapag sinalakay natin. Tapusin na natin kaagad ngayon sila. Saka tayo pumunta sa baryo nila. Makakatikim na tayo ng masasarap na karne. Hindi mangyayari yon. Babalian na kita ng pakpak. Hindi na kayo aabot sa aming baryo para mambiktima doon. Dito pa lang, tatapusin na namin ang inyong kasamaan. Ngumiti naman ng malapad si Delia kaya lumabas ang napakarumi niyang mga ngipin na may bahid pa ng dugo. Tila bagong kain pa ito. Kastang loob niyong pasukin kami dito, bata. Para na rin ninyong sinuot sa hukay ang inyong buhay. Tamang-tama, kayo ang magiging masarap naming hapunan ngayon. Wala kayong magiging hapunan ngayon. Tayo ang magharap, matandang manananggal. Kasabay noon ang pagkabigla ng pinuno ng mga aswang dahil bigla na lang nagtalsika ng mga kasama nila. Luray-luray ang katawan ng mga aswang nang bumagsak sa lupa dahil tinamaan ng mga pampasabog. Mga walang ya, hindi ko na nagugustuhan ng mga nangyayari. Inuubos yung pasensya ko. Hindi naman makapaniwala si Delia sa mga nasasaksihan dahil nakita niyang dihado sila sa laban dahil sa mga dalang pampasabog ni na Edmond. Umatras tayo! Mukhang uubusin talaga nila ang lahi natin! Hindi ka pwedeng tumakas. May laban ba tayong dalawa? Hindi ko hayaan may makatakas sa inyo. Lilipunin namin kayong lahat para magkaroon kayo ng takot sa mga tao. Hindi yung ginagawa nyo kaming pagkain. Sa pagkakataong yun ay ginamit na ni Edmond ang kanyang medalyon. Agad na nadagdagan ng liksi niya sa pagkilos pati na rin ang kanyang lakas. Sinugod na niya ang pinuno bago pa ito makapagbigay ng utos sa kanyang kalahi. Pero pagkalapit pa lang ni Edmond sa lalaki ay sinalubong na siya nito ng suntok. Tumilapon siya at halos bumaon ng mukha sa lupa. Grabe, malakas nga siya. Suntok pa lang yun Paglingon niya, nakita niya si Gaspar na hinahagupit ng latigong manananggal. Napatingin din siya sa ibang mga kasama na nakikipaglaban sa mga aswang.
Ang iba naman ay walang humpay sa paghagis ng mga pampasabog. Napuno na ng apoy ang paligid dahil sa paglalagablab ng mga kubong kanilang sinindihan. Nahiyaw siya sa sakit nang biglang may tumapak sa kanyang paa. Pagtingin niya ay nakita niyang lalaking aswang ang gumawa nun. Ikaw ang nagsimula nito, bata. Pero ako ang tatapos! Hinawakan siya nito sa liig at binitbit pataas. Ikinawag-kawag niya ang paa pero hindi na niya nararamdaman ang lupa. Isang kamay lang ang ginamit ng aswang pero nagawa siya nitong iangat. Nandidisik ang mga mata ng aswang. Galit na galit ito sa kanya. Ihiwalay ko ang ulo mo sa katawan para matakot silang lahat. Tapos ako mismo ang magdadala sa putol mong katawan sa pamilya at kababaryo mo para matakot silang lahat sa aming mga aswang. Hindi mangyayari yun! Narinig na niya ang sigawan ng mga kasama niya. Pinupunterian na sila ng mga nagliliparang mga manananggal. Pinilit na kinuha ni Edmond sa bulsa ng jacket niya ang maliit na bote na may lamang katas ng kalamansi. Nang makuha na niya yon, ay winisikan niya ng likido ang pinuno ng aswang na sumasakal sa kanya. Nabitiwan siya nito habang sumisigaw sa sakit. Pagkalagpak ni Edmond sa lupa ay iginala niya ang paningin sa paligid. Nakita niya ang mga ibabang katawan ng mga manananggal na nakatago sa mga puno. Mga kasama, puntahan niyo ang ibabang katawan ng mga manananggal. Wasakin niyo ang mga yon. Pabayaan niyo na ang mga lumilipad na yan. Wala silang laban. Biglang nataranta ang mga manananggal nang marinig ang sigaw ni Edmond. Dali-dali silang lumipad papunta sa kaputol na katawan nila. Tila tumatakbo naman ang kaluluwa ni Edmond nang lumapat na naman sa mukha niya ang isang malakas na suntok ng pinuno ng mga aswang. Tayo ang magharap. Bakit mo ba sila pinakikialaman? Ako ang labanan mo! Paglingon ni Edmond sa lalaki, nasaan yung aswang na lobo na ito. Galit na galit itong papasugod sa kanya. Naghanda na siya para tumakbo. Mabilis niyang inangat ang isang puno pero nagulat siya dahil kaya ring makakyat sa sanga ang aswang na yon. Dinamba siya nito hanggang sa pareho silang nalaglag sa lupa. Mabilis kumilos ang aswang. Nakita na lang niya na nasa ibabaw na niya ito at inaatake siya ng kagat sa mukha. Iniharang niya ang kanyang braso para hindi makagat ang mukha niya. Ramdam na ramdam niya ang pagbaon ng pangil ng aswang na yon sa kanyang laman. Napasigaw siya sa sakit. Hindi na inalis ng aswang ang pagkagat sa braso niya na parabang nalak na ito doon. Nagkatitigan silang dalawa. Nagtatagisan ng tingin at walang ayaw magpatalo. Hindi mo ako matatalo sa ganitong paraan lang, hayop ka! Lalong nagalit ang aswang sa kanya kaya ibinaon pa nito ang kanyang pangil. Nakita na ni Edmond na naglagpasan na ang mga pangil ng aswang sa kanyang laman. Dahil wala nang kayang gawin si Edmond, naisip na lang niyang kagatin na lang din ang aswang. Hinatak niya palapit ang kanyang braso. Natangay ang aswang kaya pagkalapit nito ay kaagad niyang kinagat ang paa nito. Umatungal ang aswang sa sakit na naramdaman. Nagulat si Edmond dahil nagkaroon siya ng matulis na pangil na bumaon sa paa ng halimaw. Bumitaw sa kanya ang aswang at lumayo ng bahagya. Sinamantala ito ni Edmond. Sinugod niya ito at sinakyan sa likod. Pagkasampa niya, kinuha niya mula sa bulsa ang dala niyang krus na silver. May patalim ito sa dulo. Walang pagdadalawang isip na itinarak niya yon sa likod ng aswang at ginamit pa niya yon para hiwain ang likod nito. Umatungal sa sakit ang aswang na lobo. Napatingin ito sa bilog na buwan na nag-uumpisa ng tumaas sa langit. Pagkatapos ay binalingan muli ng aswang si Edmond. Susugod pa sana ito pero dinamba na siya ni Edmond. Hindi sinasadyang natapat sa bibig ng aswang ang mutya na kwintas ni Edmond. Halos malunok ito ng aswang dahil mahaba ang tali nito. Nagliwanag ang mutya kasabay ng pag-atungal ng aswang na lobo. Maya-maya ay bumulagta ang aswang sa lupa. Wala na itong buhay. Napangiti si Edmond dahil sa nangyari. Dali-dali niyang hinawakan sa batok ang aswang na lobo at itinaas yon. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Patay na ang pinuno nyo! Gusto nyo pa bang sumunod kayo sa kanya?
O iiwan nyo ng isla na ito para magpakalayo-layo? Natigilan ng lahat. Napatingin sila sa gawin ni Edmond. Nabalutan ng takot ang mga aswang nang makita nilang patay na ang kanilang pinuno. Nagkanya-kanya na sila ng pagtakas. Nagkagulo ang mga aswang. Kanya-kanya silang ligtas ng sarili. May ibang iniligtas ang kanilang pamilya. Naiinis man si Delia pero wala siyang ibang pamimilian kundi ang tumakas na rin. Kagad niyang pinuntahan ang kaputol ng kanyang katawan pero nandun na si Gaspar at binubudburan ito ng asin. Hindi! Walang hiya ka! Hindi mautak lang talaga ako. Ngayon, paano mo pagdudugtungin ang katawan mo? Nalulusaw pala ang katawan ninyo ng asin? Akalain mo nga naman. Agad namang kinuha ni Edmond mula sa kanyang bulsa ang isang supot ng asin. Tumulong na siya sa pagbubudbud ng asin sa mga ibabaw na katawan ng mga manananggal. Pero ang ibang mga aswang ay nakatakas. Pinanood pa ni Edmond kung paanong unti-unting naluluto ng asin ang kaputol na aswang ng mga manananggal. Hanggang sa tuluyan na itong malusaw. Maya-maya ay sumigaw na si Teryo sa kanya. Edmond! Narinig ko ang ibang nagsisitakas na aswang! Lulusob daw sila sa baryo! Doon daw sila gaganti! Ano? Anong gagawin natin? Tumakas na sila. Magsibalik na kayo sa bangka. Bumalik na tayo sa atin. Kailangan natin silang maunahan bago sila makarating doon. Pero paano? Ang bibilis lumipad ng mga manananggal. Basta, paandarin niyo ang bangka. Hanggang sa pinakamabilis. Mauna na ako sa inyo. May sasakyan ka ba? Sa bangka naman tayo lahat nakasakaya. Lalangoy ako. Mas mabilis kung ganun ang gagawin ko. Lalangoy? Abay, nagpapakamatay ka ba, Edmond? Napakalayo dyan. At isa pa, makarating ka man doon ng ligtas, baka nangyari na ang masama mong kutob sa pamilya natin. Patay ka na makakarating doon malamang. Tara, sumabay ka na sa amin. Hindi na sumagot si Edmond. Alam niyang nagtataka ang mga ito sa kanyang sinabi pero wala na siyang panahon para magpaliwanag. Nauna na siyang pumunta sa Pampang. Pagdating doon ay kaagad siyang tumalon sa dagat at lumangoy na mabilis. Ikinagulat niya ang kakaibang nangyayari sa kanya habang nasa tubig. Tama nga si Mang Arman, nakakalungoy ako ng mabilis na parang isda. Nakakahinga rin ako sa tubig. Nagagawa ko rin makapagsalita. Ang galing ng mutyang ito. Ikaw nang bala sa akin, kaibigan ha. Mutya ng pating. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaligtasan at buhay. Dalhin mo ako ng mabilis sa baryo namin. Hindi na rin ordinaryo ang bilis niya sa paglangoy. Lumabas na rin ang buwan sa mga sandaling yon na siyang nagbigay ng liwanag sa paligid kung kaya't kitang-kita ng binata ang kagandahan sa ilalim ng karagatan. Iniiwasan din siya ng mga isdang kanyang nakakasalubong at hindi siya inaatake ng mga ito na mas lalo niyang ikinatuwa. Tila ba alam ng mga isda na nagmamadali siya kaya pinadadaan siya ng mga ito. Bagaman gusto pa niyang namnamin ang panonood sa sikretong kagandahan sa ilalim ng karagatang yon, ay isinantabi na muna niya ito dahil mas kailangan niyang unahin ang kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga kababaryo. Kaya naman mas binilisan pa niya ang kanyang paglangoy na sinang-ayunan naman ng kanyang medalyon. Nang umahon siya sa dagat, nagmamadali siyang pumunta sa kanilang baryo. Naunahan niya ang mga aswang na nagsisilipad papunta sa baryo nila. Tumayo siya sa malaking bato at hinintay ang pagdating ng mga ito. Napapatingin pa siya sa kanilang lugar. Tahimik na dahil gabing-gabi na. Sa ganung oras ay nasa loob na ng mga bahay ang mga tao. Napangiti siya dahil sakto ang pagkakataon. Ayaw na niyang magkagulo pa sa lugar nila kaya pipilitin niyang tapusin ang laban nang hindi nalalaman ng kababaryo niya. Alam niyang mas delikado pa kapag may nakaalam na nilulusob ng aswang ang kanilang baryo. Makakagulo at baka magkasakitan pa ang lahat dahil sa takot. Uunahin nila ang tumakas kaya makakasakitan sila dahil sa mga makasariling pagpapasya. Habang nag-iisip siya ng malalim, ay napaiktad siya nang biglang may humawak sa kanyang damit. Nakabalik ka na. Nabuhay mo ang mutya. Hindi ako nagkamali sa pagbigay sa iyo nito. Ikaw nga ang karapat dapat na bagong taga-ingat ng mutya ng pating. Teka, sandali. Di ba grupo kayong umalis? Nasaan ang iba?
Bakit nauna ka ditong umuwi? Mang Arman, gising ka pa pala. Mas mainam po na magtago kayo. Inaabangan ko ang pagdating ng mga manananggal. Lulusob sila dito dahil galit na galit sila. Napatay ko ng kanilang pinuno at balak nilang gantihan ng mga tao dito. Kaya nauna na ako. Tama ka po, Mang Arman. Nakakalungoy nga ako ng mabilis sa tubig. Nakakahinga at nakakapagsalita rin ako sa ilalim ng tubig. Ang bangis, no? Magaling. Hindi ko nagamit ang mutya na yan. Pero ngayon, parang nagamit ko na rin dahil pinatunayan mo sa akin na tama nga ang mga sinabi ng mga pinuno kong naging tagapag-ingat niyan. Pero may ba ako? Nasaan uli ang mga kasama mo? Pauwi na po sila sakay ng bangka ni Naterio. Huwag po kayong mag-alala. Walang nalaga sa amin. Ipinagmamalaki kita. Mangiyak-iyak na sabi ni Mang Arman. Mababaka sa mukha niya ang katuwaan dahil sa katapangan ni Edmond. Hindi niya sukat akalaing magagawa nga nito ang kanyang minimiti. Pakiramdam ko, makakatulog na ako ng mahimbing dahil nagawa mo na ang bigyan ng hustisya ang namatay kong kaibigan. Salamat sa iyo, Edmond. Maraming salamat. Hindi po. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Mas lalo niyo akong binigyan ng tapang at lakas ng loob na ituloy ang plano ko. Kung hindi dahil sa paninindigan mo na totoong may aswang sa islang yon at silang pumatay sa tatay ko, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Utang ko po sa inyo ang lahat ng ito. Kahit hindi ko namang gawin yon, matagal ng buo ang tiwala mo sa sarili. Alam mo kung ano ang paniniwalaan mo. Sigurado kung ipinagmamalaki ka ng tatay mo ngayon. Masaya na sila ngayon kung nasan man sila naroroon. Magkakaroon na sila ng katahimikan. Hindi na nila ako pagmumultuhan. Maraming salamat sa iyo, Edmond. Maya-maya ay napatingin sila sa kalangitan. Nagdadatingan na ang mga manananggal. Mukhang magpapakamatay na sila. Iniwan nila ang kaputol ng kanilang katawan para lang lumusob dito. Wala na silang babalikan na katawan doon kasi nilagyan na nila ng asin. Malamang ngayon, lusaw na ang kaputol na katawan nila. Mang Arman, meron po akong ipapagawa sa inyo. Ayos lang po ba? Kung may tutulong ako, ayos lang. Mas ikatutuwa ko yon. Ano ba yon? Pwede niyo po ba akong ikuha ng ganitong hugis ng mga bato? Kailangan ko ng magagandang pagkakabilog. Para saan? Pambalo ko po sa tirador ko. O sige, kukuha na ako. Ako nang bahala sa mga bato. Kagad na ibinala ni Edmond sa kanyang tirador ang mga batong nakukuha ni Mang Arman. Isa-isa niyang pinunterya ang mga nagliliparang manananggal. Wala kayong takas kahit madilim ang gabi. Malino ang mga mata ko. Kitang-kita ko kayo, no? Saka maliwanag naman ang buwan eh. Lumulutang ang kaitiman niyo sa langit. Umatungal ang mga manananggal kapag tinatamaan sila ng bato. Pinupunterya ni Edmond ang mga pakpak nila. Sinisira niya mga ito para mahirapan ng lumipad. Pababagsakin ko kayo sa dagat. Ang lakas ng loob niyong lumipad sa dagat eh, takot naman kayo sa asin. Ang dagat, asin sila na natunaw lang. Maluluto kayong lahat dyan. Hindi tinigilan ni Edmond ang mga manananggal hanggang sa isa-isa na silang bumabagsak sa dagat. Tuwang-tuwa naman si Mang Arman sa mga nakikita. Pakiramdam niya ay nakikipaglaban din siya sa mga ito. Nabuhayan siya ng loob dahil pakiramdam niya ay naipagiganti na niya ang mga kasama niyang pinatay ng mga aswang. Nang matapos pabagsakin ni Edmond ng mga aswang, napasalampak na lang siya sa buhangin dahil sa pagod. Doon niya lang naramdaman ang pagod at pamimiting ng kanyang braso dahil sa walang humpay na paninirador sa mga aswang. Nagpahinga siya sa dalampasigan habang hinihintay ang pagdating ng mga kaibigan niya. Habang hinihintay sila, masaya niyang ikinuwento kay Mang Arman ang mga ginawa nilang pakikipaglaban sa isla ng mga aswang. Tuwang-tuwa naman ang lalaki habang nakikinig sa mga kwento niya. Madaling araw na nang dumating ang mga kaibigan niya. Kagad niyang sinalubong ang mga ito. Nasaan na mga aswang? Wala na. Natalo na sila. Hindi mo man lang kami tinirhan? Aba, suga pa ka rin ha? Kinaya mo lahat yon? Ang bagal nyo kasi. Ano palang nangyari sa isla? Wala na sila. Tumakas na lahat ng natitira mga aswang. Wala na rin bakas nang naiwan doon kasi sinunog namin ang baryo nila eh. Ayos. Ang kaso,
matutulad na tayo kay Arman nito. Bakit naman po? Aba, wala namang maniniwala sa atin na nakipaglaban tayo sa mga aswang Normal lang naman na umalis tayo sa baryo para mangisda. Normal din na umuwi tayong walang huli. Wala silang alam na nakipaglaban tayo sa mga aswang at muntik na tayong mamatay. Kaya ka pala sumama kasi gusto mong makilala kang bayani ha. Hayaan mo, malalaman din nila yon. Di naman sa ganon, kaya lang masaya rin siguro yon. Nagkatawanan silang lahat dahil doon. Naupo muna sila sa buhangin at hinintay ang pagsikat ng araw. Pagkatapos ay umuwi na sila sa kanya-kanya nilang mga bahay para matulog. Hapon na nang magising si Edmond. Nagkakape siya habang nakatambay sa labas ng bahay. Maya-maya ay nagtatawanan ng mga kapitbahay nila. Lumapit siya para makiusyoso. Nakita niya si Mang Arman ang pinagtatawanan ng lahat. Isinisigaw kasi nito ang pakikipaglaban ni Edmond at ng mga kasama niya sa mga aswang sa islang pinamumugaran ng mga ito. Pero walang taong naniniwala kay Mang Arman. Napapangitin na lang si Edmond dahil doon. Naisip niyang hindi kailangang malaman ng iba ang simpleng kabayanihan. Mas mahalaga sa kanya na naitaboy nila ang mga aswang at wala nang mangangamba sa kanila. Mula noon, nalaman din ni Mang Arman ang dahilan kung bakit pa siya nabubuhay. Ikinukwento niya sa mga bata ang tungkol sa pakikipaglaban ng mga kaibigan niya sa mga aswang hanggang pakikipaglaban ni na Edmond. Nakabisado na nga ng mga bata ang kwentong yon dahil paulit-ulit na bukang bibig ni Mang Arman yon. Hanggang sa ang kwentong yon ay nagpasalin-salin na sa kanilang lugar. At inisip na lang din ng iba na isa lang yung kwentong barbero. Pero may ilang taong alam kung ano ang totoo. Wakas.